Itong OFW Lounge, ito ay pagsukli namin sa ating mga OFWs na malaki ang tulong at ambag dito sa Pilipinas. Kilala bilang mga bagong bayani ng bansa ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Hindi maikakaila na malaki ang kontribusyon ng mga ito sa kabuuang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit bago tuluyang makaalis ng bansa, pahirapan muna dahil kailangang maagang pumunta sa mga paliparan at maghintay pa ng ilang oras. Gaya na lamang ni Richelle, isang domestic worker na pabalik na sana ng Dammam, Saudi Arabia. Ngunit biglang nagkaberya ang flight. Bali, hindi kami na-miss yung flight namin kasi about nga dun sa Abshare. Hindi kami kaya naisipan namin kaysa magtambay dun sa sa pilahan ng mga ticket. Pumunta kami dito sa lounge. Aniya, nakita niya sa social media na mayroong lounge para mismo sa mga OFW dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman sinubukan niyang puntahan ito. Si Joman de la Paz naman naabutan namin sa OFW Lounge habang naghihintay ng kanyang flight pabalik ng Jeddah matapos ang 2 buwang bakasyon sa Pilipinas. Sinabi nila na maganda raw dito, komportable, tsaka may libre yung food, ganun. Kumain ako ng dito, mga kakanin, ganyan. Okay naman. Sa pinakahuling ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, simula noong July 19, 2024 hanggang February 20, 2025, higit 601,000 na mga OFW ang napaglingkuran ng naturang lounge. Ayon kay OWA Deputy Administrator, Attorney Mary Melanie H. Quino, pangunahing layunin ng kanilang ahensya na magkaroon ng disenteng lugar para sa mga OFW bago tuluyang bumiyahe abroad. Well, it's actually not the food or drinks talaga yung gustong i-offer ng OWA, but it's the overall experience of our OFWs na bago man lang sila umalis ng Pilipinas, maalala nila kung gaano sila kamahal at inaalagaan ng ating gobyerno. Dito sa OFW Lounge, iba't ibang libreng serbisyo ang iniaalok sa ating mga kababayang OFW. Ito'y upang matiyak na kahit pansamantala ay mayroong komportableng tutuluyan ang mga ito. Kasama na rito ang OFW Information Help Desk at OWA Membership Service Desk. Iba't ibang amenities rin ang maaaring ma-enjoy anumang oras, gaya ng snooze lounge, cafe and lounge area, coffee bar, charging stations at free Wi-Fi access. Ayon sa mga staff, kahit dinadagsa ng mga OFW ang lugar, maayos naman anilang na-accommodate ang mga ito. Hindi po sila pwedeng magutom. So ready po tayo sa lahat ng kailangan nila ng mga food, drinks nila. Ayan, tapos yung pwede rin yung mga tables and chairs natin para kung saan sila pwede magpahinga. Okay naman sila, mababait naman sila. Talagang inaano kanila. Yung pag magtatanong, yun din nila kaagad. Hindi sila yung katulad ng iba na nagagalit na tatanungin mo, ganyan. Maasikaso sila. Kumbaga talagang priority nila OFW. Ayon sa OWA, plano pa nilang dagdagan ang mga serbisyo sa loob ng lounge at mas paramihin pa ang mga ganitong klaseng facility sa iba pang airport terminal. Paalala lamang ng ahensya sa mga kababayan nating OFW, maging disiplinado at responsable sa paggamit ng lounge upang mapanatiling maayos ang lugar at magamit pa ng iba pang nais makapagpahinga rito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.